Hindi lahat ng babae ay nangangarap maging nobya. May ilan na mas pinipiling mabuhay ng tahimik kaysa maging prinsesa sa isang ingranding kasal. Isa na roon si Mira Santos. Sa edad na 24, wala sa isip niya ang pag-ibig. Mas iniisip niya kung paano babayaran ang ospital ng kanyang ama. Kung paano pagkakasyahin ang natitira niyang pera hanggang sa susunod na sweldo. At kung paano haharapin ang realidad na unti-unti nang lumalala ang kondisyon ng tanging magulang na mayroon siya. Hindi niya alam na sa loob lamang ng isang araw, magbabago ang buong buhay niya. At magsisimula iyon sa isang kasal na hindi naman talaga para sa kanya. Mira, pakicheck na ulit ang flower arrangement sa garden. Napalingon si Mira sa kanyang supervisor. Okay po. Mabilis siyang kumilos. Isa siyang event coordinator sa isang sikat na kumpanya sa Maynila. At ang kasalukuyan nilang inaasikaso ay isa sa pinakamalalaking kasal ng taon. Ang kasal ng kilalang negosyanteng si Adrian Villanueva. At ng fiance nitong si Sofia Reyes. Halos 200 bisita ang inimbitahan. May mga artista, politiko, mga CEO, at maging mga media personalities. Talagang pinaghandaan ang lahat. Habang inaayos ni Mira ang dekorasyon, hindi niya maiwasang mapatingin sa entablado. Napakaganda ng venue. Para itong eksena sa isang fairy tale. Ngunit hindi niya alam na ilang oras mula ngayon, magiging saksi siya sa isang malaking eskandalo. Sa kabilang banda, tahimik na nakatayo si Adrian sa bridal suite. Suot niya ang mamahaling tuxedo. Perpekto ang lahat. Maliban sa ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi siya mukhang masayang groom. Sa halip, mukha siyang pagod. At may kung anong bumabagabag sa isip niya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang matalik na kaibigan na si Marco. Brody. Napatingin si Adrian. Ngunit agad niyang napansin ang seryosong mukha nito. May kung anong hindi tama. Ano? Hindi agad sumagot si Marco. Parang naghahanap pa ito ng tamang salita. Sofia is gone. Nangunot ang noo ni Adrian. Gone. Wala siya sa bridal room. Nanlamig ang buong katawan niya. Ano nang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Marco. Umalis siya. Tahimik. Napakatahimik. Parang tumigil ang oras. Pagkatapos ay tumunog ang cellphone ni Adrian. May bagong mensahe. Mula kay Sofia. I'm sorry, Adrian. Pero hindi kita mahal. Hindi ko kayang gugulin ang buong buhay ko sa isang lalaking hindi ko naman talaga mahal. At isa pa, mas pinili ko si Victor. Goodbye. Ilang segundo siyang nakatitig sa screen. Hindi makapaniwala. Hindi makahinga. 5 taon. 5 taon niyang minahal ang babaeng iyon. 5 taon niyang pinangarap ang araw na ito. At sa mismong araw ng kanilang kasal, iniwan siya nito para sa ibang lalaki. Pagkaraan ng ilang minuto, kumalat na ang balita. Nag-uusap-usap ang mga bisita. Nagtataka. Nagbubulungan. May ilan pang nagtatangkang kumuha ng litrato. Ramdam ni Adrian ang kahihiyan. Ang galit. Ang pagtataksil. Lahat iyon ay nagsasama-sama sa kanyang dibdib. Hanggang sa muntik na siyang mawalan ng kontrol. Ngunit biglang lumapit ang kanyang abogado. Sir! Ano? May problema tayo. Napatingin siya rito. Na mas malaki pa sa iniisip mo. Ipinakita ng abogado ang ilang dokumento. Naaalala niyo po ang kondisyon sa testamento ng inyong lolo? Nangilid ang panga ni Adrian. Paano niya makakalimutan iyon? Ayon sa testamento, kailangan niyang makapag-asawa bago matapos ang taon. Kung hindi, mapupunta sa Board of Trustees ang malaking bahagi ng kanyang mana. At mawawalan siya ng kontrol sa kumpanya. May 6 na oras na lang bago maging official ang announcement sa shareholders. Napatitig si Adrian sa kawalan. Parang sabay-sabay na bumagsak ang lahat. Iniwan siya ng babaeng mahal niya. At ngayon, nanganganib pa ang kumpanyang itinayo ng kanyang pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, hindi alam ni Mira ang nangyayari.
Abala siya sa pagtanggap ng tawag mula sa ospital. Ma'am, kailangan na po talaga ng additional payment. Napapikit siya. Pwede po bang makahingi pa ng extension? Pasensya na po. Nanghina siya. Halos maubos na ang kanyang ipon. May mga utang na rin siyang hindi mabayaran. At wala na siyang ibang malapitan. Unti-unti siyang napaluha. Ngunit pinigilan niya iyon. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Mira Santos. Napalingon siya. May lalaking nakatayo sa harapan niya. Nakaitim na suit. Mukhang abogado. Opo. May gustong makipag-usap sa inyo. Makalipas ang ilang minuto. Nasa isang pribadong opisina na siya. At doon niya unang nakita ng malapitan si Adrian Villanueva. Napakagwapo nito. Matangkad. Matalim ang mga mata. Ngunit malamig. Napakalamig. Parang may pader na nakapaligid sa kanya. Sit. Umupo si Mira. Kinakabahan. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Diretsong tumingin si Adrian sa kanya. Wala akong oras para magpaligoy-ligoy. Napakurap si Mira. Ko, kailangan kong magpakasal ngayong araw. Napatitig siya rito. Hindi sigurado kung tama ba ang narinig niya. Ha? I need a wife. Parang huminto ang mundo niya. Sir, hindi ko po kayo naiintindihan. Huminga ng malalim si Adrian. Pagkatapos ay inilatag ang alok. Isang taong kasal. Sa papel lamang. Walang obligasyong romantiko. Pagkatapos ng isang taon, malaya na silang maghiwalay. At kapalit nito, bibigyan niya si Mira ng sapat na pera upang mabayaran ang lahat ng gastusin ng kanyang ama. Kasama na ang buong pagpapagamot nito. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Hindi siya makapaniwala. Parang eksena sa pelikula. Hindi ito normal. Hindi ito tama. Ngunit, naalala niya ang kanyang ama. Ang mga bayarin. Ang mga gabing umiiyak siyang mag-isa. At ang katotohanang wala na siyang ibang paraan. Bakit ako? Tahimik na sumagot si Adrian. Dahil ikaw ang tanging taong nakita kong hindi interesado sa pera o sa pangalan ko. Napatingin siya rito. Ngayon lang niya napansin. Sa kabila ng malamig nitong kilos, may lungkot sa mga mata nito. Lungkot na parang masakit. At totoong totoo. I don't love you. Diretsahang sabi ni Adrian. Nagulat si Mira. At hindi rin kita hihilinging mahalin ako. Tahimik. Isa lang itong kasunduan. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kung anong kirot siyang naramdaman. Kahit hindi naman sila magkakilala. Makalipas ang isang oras, nakatayo si Mira sa harap ng salamin. Suot ang wedding gown. Ang wedding gown na dapat sana ay para sa ibang babae. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Mukha kang maganda. Napalingon siya. Nakatayo sa likuran niya si Adrian. Natigilan siya. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang init sa mga mata nito. Parang humanga ito. Kahit sandali lamang. Handa ka na ba? Tanong nito. Huminga ng malalim si Mira. Hindi. Napangiti ng bahagya si Adrian. At iyon ang unang beses na nakita niya itong ngumiti. Dahil doon, hindi niya namalayang bumilis ang tibok ng kanyang puso. At ilang minuto matapos iyon, naglakad si Mira sa gitna ng simbahan. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Lahat ay nagtataka. Lahat ay naguguluhan. Ngunit sa dulo ng altar, nakatayo si Adrian. Nakatingin lamang sa kanya. Parang siya lang ang taong naroon. Hindi niya alam kung bakit. Pero habang papalapit siya rito, parang unti-unting nawawala ang kanyang takot. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may bagong kabanata nang nagsisimula sa kanyang buhay. Isang kabanatang puno ng panganib, mga lihim, at pag-ibig na hindi nila inaasahang darating. Handa ka bang magpakasal sa akin? Para bang tumigil ang oras? Napatitig lamang si Mira kay Adrian.
Sigurado siyang tama ang kanyang narinig. Pero hindi iyon makatuwiran. Hindi iyon normal. At lalong hindi iyon bagay na maririnig niya mula sa isang lalaking ngayon lang niya nakilala. Ano po? Halos pabulong niyang tanong. Hindi agad sumagot si Adrian. Sa halip ay tumayo ito at naglakad patungo sa malaking bintana ng conference room. Mula roon ay tanaw ang buong lungsod. Napakalayo ng mundong ginagalawan nito kumpara sa kanya. Isang CEO. Isang bilyonaryo. Isang lalaking halos lahat ng tao ay gustong mapalapit. Samantalang siya, isa lamang ordinaryong babae na pilit binubuhay ang kanyang pamilya. Alam kong kakaiba ang hinihingi ko. Sa wakas ay nagsalita si Adrian. At alam kong wala akong karapatang humiling nito. Napakurap si Mira. Hindi niya inaasahang maririnig ang ganoong tono mula sa isang taong kasingyarihan nito. Ngunit ramdam niya ang pagod sa boses ng lalaki. At ang sakit. Ang sakit ng isang taong bagong pinagtaksilan. Sir D. Huminga ng malalim si Adrian bago muling nagsalita. Adrian. Kung mag-uusap tayo tungkol dito, Adrian na lang. Hindi alam ni Mira kung bakit. Pero lalo siyang kinabahan. Muling umupo si Adrian sa tapat niya. Pagkatapos ay inilapag sa mesa ang isang folder. Nakikita mo ito? Tumango siya. Medical records ng ama mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano ninyo? Nagpa-background check kami. Hindi agad siya nakapagsalita. Bahagya siyang nahiya. Hindi dahil sa ginawa nila, kundi dahil ayaw niyang malaman ng ibang tao kung gaano kalala ang sitwasyon nila. Alam kong kailangan niya ng operasyon. Tahimik. At alam kong hindi mo iyon kayang bayaran. Lalong bumigat ang kanyang dibdib. Tama ito. At iyon ang pinakamasakit. Ang marinig mula sa ibang tao ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Bakit ninyo sinasabi sa akin ito? Tanong niya. Tahimik na tumingin si Adrian sa kanya. Dahil kaya kong bayaran lahat. Napatigil siya. Lahat. Lahat ng gastusin. Lahat ng operasyon. Lahat ng gamot. Parang hindi niya magawang paniwalaan. Ano po ang kapalit? Diretsahan niyang tanong. Dahil alam niyang walang libreng bagay sa mundo. Lalo na sa mundong ginagalawan ng mga tulad ni Adrian. Bahagyang umiti ang lalaki. Ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. Maging asawa kita. Muling bumalik ang katahimikan. Mas mabigat. Mas nakakailang. Mas mahirap tanggapin. 1 taon. Patuloy ni Adrian. 1 taon lang. Tapos, maghihiwalay tayo. Napatingin siya rito. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa. Hindi dahil mayaman ito. Hindi dahil makapangyarihan ito. Kundi dahil sa kabila ng lahat ng mayroon ito. Mukhang napakalungkot nito. Wala kang obligasyong mahalin ako. Mababang sabi ni Adrian. At hindi rin kita mamahalin. Hindi alam ni Mira kung bakit. Pero may kakaibang kirot siyang naramdaman sa huling sinabi nito. Para bang may pader na matagal nang itinayo ang lalaki sa paligid ng puso nito. At walang sinuman ang pinapayagang makapasok. Ito ay isang kasunduan. Dagdag pa nito, makukuha ko ang kailangan ko. At makukuha mo rin ang kailangan mo. Napabuntong hininga si Mira. Napakabigat ng desisyong iyon. Sa isang banda, may pagkakataon siyang mailigtas ang kanyang ama. Sa kabilang banda, magpapakasal siya sa isang estranghero. Pwede ba akong mag-isip? Mahinang tanong niya. Agad namang tumango si Adrian. Ngunit bago siya makalabas ng silid, muli itong nagsalita. Mira, napalingon siya. Kung tatanggi ka di. Bahagyang yumuko si Adrian. Maiintindihan ko. At iyon ang hindi niya inaasahan. Walang pamimilit. Walang pagbabanta. Walang yabang. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong Adrian Villanueva. Hindi ang sisi. Hindi ang bilyonaryo. Kundi isang lalaking sugatan. Paglabas niya ng conference room ay agad siyang nagtungo sa restroom.
Kailangan niyang mapag-isa. Kailangan niyang mag-isip. Napatitig siya sa salamin. At doon niya nakita ang sarili. Pagod, puyat, at natatakot. Ano nang gagawin ko? Pabulong niyang tanong sa sarili. Naalala niya ang ama. Ang mga bill. Ang mga gamot. Ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa kakaisip. At ngayon, may pagkakataon siyang baguhin ang lahat. Pero kapalit noon, ang kanyang kalayaan. Lumipas ang halos 30 minuto. Hanggang sa muli siyang tumayo at nagdesisyon. Pagbalik niya sa conference room, nakita niyang nakatayo pa rin si Adrian sa tabi ng bintana. Parang hinihintay ang kanyang sagot. Huminga siya ng malalim at saka nagsalita. Pumapayag ako. Dahan-dahang napalingon ang lalaki. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, parang nabawasan ang bigat sa mukha nito. Sigurado ka? Tanong nito. Tumango si Mira. Hindi para sa akin. Mahinang sabi niya. Para sa tatay ko. Tahimik na tumango si Adrian. Parang naiintindihan niya. Pagkatapos ay inilabas ng abogado ang kontrata. Isang taong kasal. Hiwalay na buhay. Walang obligasyon sa isa't isa. At pagkatapos ng 1 taon, malaya na silang maghiwalay. Napatingin si Mira sa papel. Hindi niya akalaing darating ang araw na pipirma siya sa isang marriage contract. Ngunit ginawa niya. At sa isang iglap, nagbago ang buong buhay niya. May isa pa. Biglang sabi ni Adrian. Ano po iyon? Bukas na ang kasal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Bahagyang napangiti ang lalaki. Unang tunay na ngiti mula nang magkakilala sila. Kailangan natin ng bagong seremonya. At hindi niya alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon, napansin niyang gwapo pala talaga ito kapag ngumingiti. At iyon ang simula ng problema. Dahil hindi dapat niya napapansin ang mga ganoong bagay. Hindi dapat. Pero hindi niya mapigilan. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa ospital katabi ng kanyang ama, tahimik niyang pinagmamasdan ang matandang mahimbing na natutulog. Hindi pa niya ito nasasabihan. Hindi niya alam kung paano. Paano mo ba sasabihin sa sariling ama na ikakasal ka bukas? Sa isang lalaking kakakilala mo pa lang. Ngunit bago pa siya makapag-isip, may narinig siyang mahinang yabag. Napalingon siya at natigilan. Dahil si Adrian iyon. Nakatayo sa labas ng silid. May hawak na mga dokumento. Ano nang ginagawa mo rito? Nagulat niyang tanong. Dinala ko ang approval ng operasyon. Tahimik nitong sagot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kayo na agad ang nagbayad? Tumango si Adrian. At sa pagkakataong iyon, hindi alam ni Mira kung bakit. Pero gusto niyang umiyak. Hindi dahil sa pera, kundi dahil may taong tumulong sa kanya ng walang pag-aalinlangan. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Ngunit hindi niya alam na habang unti-unti siyang natututong magtiwala kay Adrian, may isang babaeng nakamasid mula sa malayo. Isang babaeng dapat ay nasa ibang bansa na. Isang babaeng nagsisimula ng pagsisihan ang lahat. Si Sofia Reyes. At hindi pa tapos ang kanyang kwento. May mga babae na nangangarap isuot ang wedding gown sa araw ng kanilang kasal. Pinapangarap nila ang paglakad sa mahabang pasilyo ng simbahan. Ang marinig ang musika. Ang makita ang lalaking mahal nila sa dulo ng altar. At ang pangakong mamahalin sila habang buhay. Ngunit habang nakatitig si Mira Santos sa kanyang refleksyon sa salamin, wala siyang maramdamang saya. Puro kaba. Puro takot. Puro pagdududa. Dahil ang kasal na ito ay hindi bunga ng pag-ibig. Isa lamang itong kasunduan. Maagang dumating ang mga stylist sa hotel suite. Abala ang lahat sa paghahanda. May nag-aayos ng buhok niya. May naglalagay ng makeup. May naghahanda ng wedding gown. Ngunit habang ginagawa nila ang lahat ng iyon, pakiramdam ni Mira ay para siyang nanonood lamang ng pelikula.
Parang hindi siya ang ikakasal. Parang ibang tao ang nasa salamin. Ang ganda mo, ma'am. Nakakangiting sabi ng isa sa mga stylist. Napangiti siya ng bahagya. Ngunit hindi umabot iyon sa kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang isipin. Tama ba ang ginagawa niya? Handa ba talaga siya? Paano kung magsisi siya? Paano kung masaktan siya sa huli? Huminga siya ng malalim at pilit na itinulak palayo ang mga tanong. Huli na para umatras. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pinto. Pasok. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At pumasok si Adrian. Agad na natigilan ang lahat. Pati si Mira. Nakatitig lamang ang lalaki sa kanya. Parang nakalimutang magsalita. Hindi niya alam kung gaano katagal iyon. Ilang segundo o ilang minuto. Hanggang sa tuluyang nagsalita si Adrian. You look beautiful. Namilog ang mga mata ni Mira. Hindi niya alam kung bakit. Pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. At mas lalo siyang kinabahan nang mapansing seryoso ang lalaki. Hindi iyon basta papuri. Parang totoong-totoo. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Salamat. Bahagyang umiti si Adrian. At sa unang pagkakataon, parang hindi ito iyong malamig na na una niyang nakilala. Parang simpleng lalaki lamang ito. Isang lalaking humahanga sa babaeng nasa harapan niya. Ilang sandali pa, nagsimula na ang seremonya. Hindi na nila ginamit ang orihinal na simbahan. Sa halip, nagkaroon ng pribadong kasal sa loob ng isang maliit, ngunit eleganteng chapel na pagmamay-ari ng pamilya Villanueva. Mas kaunti ang bisita. Mas simple. Mas tahimik. Ngunit para kay Mira, mas nakakatakot iyon. Dahil wala siyang mapagtaguan. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. At karamihan sa mga taong iyon, hindi siya kilala. Naririnig niya ang mga bulungan. Siya ba ang kapalit? Event coordinator daw. Hindi bagay kay Adrian. Ang layo ng estado nila sa buhay. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Masakit. Hindi dahil totoo ang sinasabi nila, kundi dahil alam niyang tama sila. Hindi siya nababagay sa mundong ito. Hindi siya nababagay sa mga taong naroon. At lalong hindi siya nababagay kay Adrian. Ngunit bago pa siya tuluyang panghinaan ng loob, may mainit na kamay na humawak sa kanyang kamay. Napatingin siya. Si Adrian. Hindi ito tumingin sa kanya. Pero bahagya nitong hinigpitan ang pagkakahawak. Parang sinasabing, nandito lang ako. At sa simpleng kilos na iyon, unti-unting humupa ang kaba niya. Maya-maya pa, nagsimula na ang seremonya. Tumayo ang pari sa harapan nila. At isa-isang binigkas ang mga salita. Mga salitang dati ay naririnig lamang ni Mira sa pelikula. Ngunit ngayon, siya mismo ang nakakaranas. Tinanggap mo ba si Mira Santos bilang iyong asawa? Tahimik na tumingin si Adrian sa kanya. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang nagbago ang tingin nito. Mas malambot. Mas mainit. Opo. Mababang sagot ng lalaki. At hindi niya alam kung bakit. Pero parang may kakaibang init na dumaloy sa kanyang dibdib. At nang siya naman ang tanungin, tinanggap mo ba si Adrian Villanueva bilang iyong asawa? Saglit siyang natigilan. Dahil sa unang pagkakataon, napagtanto niyang totoo ito. Asawa niya na ang lalaking ito. Sa papel man o hindi, asawa pa rin niya. Opo. Mahinang sagot niya. At kasabay noon, may bagong kabanatang nagsimula sa kanilang buhay. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng simpleng reception. Doon unang naranasan ni Mira ang totoong mundo ng mga Villanueva. Mga negosyante, mga socialite, mga kilalang personalidad, at karamihan sa kanila. Hindi siya gusto. Kitang-kita niya iyon. Lalo na nang lapitan siya ng isang magandang babae. Nakasuot ito ng mamahaling damit at halatang galing sa mayamang pamilya. Ikaw pala ang bagong asawa. Bahagyang umiti si Mira. Opo.
Ngunit hindi ngumiti ang babae. Sa halip ay sinukat siya nito mula ulo hanggang paa. Interesting. At pagkatapos ay umalis. Parang may gustong sabihin ngunit pinigilan lamang. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Adrian. Ano nang sinabi niya? Wala naman. Nangunot ang noo ng lalaki. Hindi siya mabait. Napangiti si Mira. Okay lang. Ngunit hindi kumbinsido si Adrian. At hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagtingin ng ibang tao sa kanyang asawa. Asawa. Bigla siyang natigilan sa sariling isip. Asawa nga pala. Nang gabing iyon, natapos din ang reception. At dumating na ang oras upang umuwi sila sa mansion. Tahimik ang biyahe. Pareho silang hindi nagsasalita. Parehong may iniisip. Hanggang sa biglang nagsalita si Adrian. Nagsisisi ka ba? Napalingon si Mira. Saan? Sa pagpayag. Hindi agad siya nakasagot. Dahil sa totoo lang. Hindi niya alam. Napakabilis ng lahat. Parang kahapon lamang ay normal pa ang buhay niya. At ngayon, asawa na siya ng isa sa pinakamayamang lalaki sa bansa. Ikaw? Balik niyang tanong. Napatingin si Adrian sa bintana. At makalipas ang ilang segundo, umiti ito ng bahagya. Hindi. At hindi niya alam kung bakit. Pero parang naging mas mabilis ang tibok ng puso niya. Pagdating nila sa mansion, lalo siyang natulala. Napakalaki nito. Mas malaki pa kaysa sa anumang bahay na nakita niya sa buong buhay niya. May malawak na hardin. May fountain. May mga chandelier. At halos hindi niya malaman kung saan siya titingin. Welcome home. Mababang sabi ni Adrian. At sa simpleng salitang iyon, may kung anong naramdaman si Mira. Parang, hindi niya alam. Parang gusto niyang maniwala na mailugar siya rito. Kahit kaunti. Ngunit hindi niya alam na sa mismong oras na iyon, may isang pares ng matang nakatingin sa mansion mula sa loob ng isang itim na sasakyan. Mahigpit na nakahawak ang babae sa manibela. Punong-puno ng pagsisisi ang mga mata nito. At galit. Matinding galit. Dahil hindi nito inasahang makakahanap agad ng kapalit si Adrian. At lalong hindi nito inasahang magsisimula itong magselos. Dahan-dahang bumaba ang babae sa sasakyan. At lumitaw ang kanyang mukha sa ilalim ng ilaw. Si Sofia Reyes. At mukhang hindi pa siya tapos manggulo. May mga pagkakataong mas nakakatakot ang katahimikan kaysa sa sigawan. At iyon mismo ang nararamdaman ni Mira habang nakaupo sa loob ng itim na sasakyan. Tahimik. Napakatahimik. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Tanging tunog lamang ng makina ang maririnig. Paminsan-minsan ay sumusulyak siya kay Adrian. Nakatingin lamang ito sa kalsada. Seryoso. Tulad ng dati. Ngunit hindi na iyon ang parehong Adrian na una niyang nakilala. Dahil sa kabila ng malamig nitong anyo. May ilang pagkakataon nang nakita niya ang mas malambot na bahagi nito. At sa bawat pagkakataong iyon, mas lalo siyang nalilito. Hindi dapat. Hindi dapat siya maging komportable. Hindi dapat siya masanay. Dahil 1 taon lang ang kasunduang ito. 1 taon. At pagkatapos noon, magiging estranghero silang muli. Pagdating nila sa mansion, agad siyang napatigil. Kahit nakita na niya ito kanina. Iba pa rin kapag nasa harapan ka na mismo ng napakalaking bahay. Parang isang palasyo. Mula sa malawak na hardin hanggang sa matatayog na haligi sa harapan. Pakiramdam niya ay maling lugar ang pinuntahan niya. Parang maya-maya lang ay mailalapit at magsasabing hindi siya nababagay doon. Halika! Napatingin siya kay Adrian. Nauna na pala itong bumaba. Mabilis siyang sumunod. Pagpasok pa lamang nila ay sinalubong agad sila ng mga kasambahay. Nakaayos ang lahat. Parang naghihintay. Welcome home, sir. Sabay-sabay nilang bati. Pagkatapos ay napatingin ang lahat kay Mira. Welcome home, ma'am. Halos hindi siya makapagsalita. Hindi siya sanay. Hindi siya lumaking may kasambahay.
Hindi siya lumaking may taong nagbubukas ng pinto para sa kanya. Salamat po. Mahina niyang sagot. Napansin iyon ni Adrian. At sa hindi niya maintindihang dahilan, bahagya itong napangiti. Ipinakita sa kanya ang magiging silid niya. At nang mabuksan ang pinto, halos mapaatras siya. Mas malaki pa iyon kaysa sa buong apartment nila. May king-sized bed. May walk-in closet. May sariling sala. At may napakalaking bintanang tanaw ang buong lungsod. Gravity. Hindi niya napigilang sabihin. Natawa ng mahina si Adrian. Ano? Hindi ko alam kung matutulog ba ako rito o maliligaw. Sa unang pagkakataon, napatawa ng tuluyan si Adrian. At doon siya natigilan. Dahil napakagwapo pala talaga nito kapag tumatawa. Mabilis siyang umiwas ng tingin. At agad niyang pinagalitan ang sarili. Tumigil ka nga, Mira. Nang gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Hindi dahil sa kama, kundi dahil sa dami ng iniisip niya. Kasal na siya, at hindi pa rin siya makapaniwala. Biglang tumunog ang cellphone niya. Mensahe mula sa ospital. Successful ang initial procedure ng ama ninyo. Stable na po ang kondisyon niya. Napaluha siya. Hindi niya napigilan. Ilang buwan siyang namuhay sa takot. At ngayon, sa unang pagkakataon, may magandang balita. Tahimik siyang umiyak. Hindi niya namalayang may kumatok sa pinto. Tok. 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 Mabilis niyang pinunasan ang luha. Pasok. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At si Adrian ang pumasok. Agad nitong napansin ang namumula niyang mga mata. Umiiyak ka. Umiling siya. Hindi. Nangunot ang noo ng lalaki. Mira. Bahagya siyang natawa. Hindi talaga. Napabuntong hininga si Adrian. Pagkatapos ay inilapag nito ang isang maliit na kahon sa mesa. Ano ito? Buksan mo. Dahan-dahan niya itong binuksan. At natigilan siya. Nasa loob ang isang simpleng kwintas. Hindi ito sobrang mahal tingnan. Hindi rin ito sobrang kumikinang. Pero napakaganda. Bakit? Tahimik na sumagot si Adrian. Dahil asawa kita. Muling bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi naman kailangan. Alam ko. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita muli ang lalaki. Kumusta ang ama mo? Napatitig siya rito. Hindi niya inaasahan ang tanong. Stable na raw. Bahagyang umiti si Adrian. Good. At sa simpleng salitang iyon, parang may kung anong lumambot sa puso niya. Lumipas ang mga araw. Unti-unti siyang nasanay sa mansion. Unti-unti rin siyang nasanay kay Adrian. Sa umaga, magkasabay silang nag-aalmusal. Sa gabi, paminsan-minsan ay nagkakasabay silang manood ng balita. At kahit bihira pa rin silang mag-usap, pakiramdam niya ay nagiging magaan ang lahat. Hanggang isang umaga, may nangyaring hindi niya inaasahan. Nasa kusina siya, abala sa paggawa ng kape. Nang biglang may yumakap mula sa likuran niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Muntik pang mabitawan ang tasa. Mabilis siyang napalingon. At natigilan silang pareho. Si Adrian. Halatang bagong gising. At mukhang hindi pa nito napagtatanto ang ginagawa. Adrian? Napakurap ito. At saka mabilis na umatras. Ako di. Hindi nito alam ang sasabihin. Namula naman si Mira. Lalo na nang mapansing magkalapit sila. Sorry. Mahinang sabi ng lalaki. At sa unang pagkakataon, si Adrian Villanueva ay mukhang kinakabahan. At iyon ang mas lalong nagpabilis sa tibok ng puso niya. Ngunit habang unti-unting lumalalim ang samahan nila, may isang taong hindi masaya. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Sofia Reyes sa loob ng isang mamahaling restaurant. Kasama ang lalaking dahilan ng lahat. Si Victor Montenegro. Hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik sa akin. Galit na sabi ni Sofia.
Natawa si Victor. Akala mo kasi hahabulin ka niya. Mas lalo itong nainis. Hindi ko inaasahang magpapakasal agad siya. At ngayon, tahimik na tumingin si Sofia sa litrato ni na Adrian at Mira. Mahigpit niyang pinisil iyon. At dahan-dahang umiti. Ngunit hindi iyon masayang ngiti. Isa iyong iting puno ng balak. Bawiin ko siya. Nangunot ang noo ni Victor. Paano? Dahan-dahang sumandal si Sofia. At saka sinabi ang plano niyang kayang sumira sa buhay ni na Adrian at Mira. Papaniwalain ko siyang nagkamali lang ako. At kapag hindi gumana, muling humiti si Sofia. Mas mapanganib. Mas malamig. May iba pa akong paraan. At sa unang pagkakataon, may masamang kutob si Victor. Dahil kilala niya si Sofia. At kapag may gusto itong makuha, hindi ito titigil hanggat hindi niya nakukuha. Samantala, walang kaalam-alam sina Adrian at Mira. Habang nakaupo sila sa hardin ng mansion. Tahimik, magkatabi, at sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman ang isang bagay na hindi kasama sa kanilang kontrata. Isang damdaming mas delikado kaysa sa anumang problema. Pagmamahal. May mga damdaming pilit nating itinatanggi. Hindi dahil hindi natin nararamdaman, kundi dahil natatakot tayong aminin ang katotohanan. At para kay Adrian Villanueva, unti-unti na niyang napagtatanto ang isang bagay na hindi dapat mangyari. Nahuhulog na siya. At ang pinakamasama, nahuhulog siya sa babaeng hindi niya dapat mahalin. Sa babaeng pinakasalan niya dahil lamang sa isang kontrata. Kay Mira, lumipas ang ilang linggo. Mas naging maayos ang pagsasama nila. Hindi na katulad noong una na halos formal lamang ang kanilang mga usapan. Ngayon, nagkakakwentuhan na sila habang nag-aalmusal. Nag-aasaran minsan. At mas madalas na silang tumatawa. Isang umaga, nasa dining room sila. Tahimik na kumakain si Adrian habang nagbabasa ng ilang dokumento. Samantalang si Mira naman ay abala sa pag-inom ng kape. May lakad tayo mamayang gabi. Biglang sabi ni Adrian. Napatingin si Mira. Saan? Family gathering. Halos mabilaukan siya. Family? Tumango si Adrian. Buong pamilya. Mas lalo siyang kinabahan. Sa totoo lang, mas natatakot pa siya sa pamilya ng lalaki kaysa sa mga business partners nito. Dahil alam niyang karamihan sa kanila ay hindi pa rin tanggap ang biglaang kasal nila. At hindi siya nagkamali. Pagdating nila sa Villanueva Estate ng gabing iyon, ramdam agad ni Mira ang bigat ng mga tingin. May mga taong nakangiti, pero halatang pilit. May mga taong bumabati, pero halatang hindi totoo. At mayroon ding mga taong hindi man lang nagtangkang itago ang kanilang paghusga. Siya pala iyon. Event coordinator. Napakabilis naman niyang sinuwerte. Naririnig ni Mira ang ilan sa mga bulungan. At kahit pilit niyang ipinapakita na hindi siya apektado, masakit pa rin. Napansin iyon ni Adrian. At muli nitong hinawakan ang kamay niya. Mahigpit. Parang sinasabing huwag siyang mag-alala. At sa simpleng kilos na iyon, kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya. Makalipas ang ilang minuto, lumapit ang isa sa mga pinsan ni Adrian. Matangkad, maginoo, at mukhang palakaibigan. Ikaw pala si Mira. Nakangiting sabi nito. Opo. Ako si Daniel. Napakurap si Mira. Mabait ang lalaki. At hindi katulad ng ibang kamag-anak ng mga Villanueva. Madali silang nagkwentuhan. Nagkatawanan. At hindi nila namalayang may isang taong nakamasid sa kanila mula sa kabilang bahagi ng hardin. Si Adrian. Tahimik. Pero nakakunot na ang noo. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi naman masama si Daniel. Hindi naman bastos. Pero may kung anong bumabagabag sa kanya habang pinapanood silang magkausap. At lalo lamang iyong lumala nang mapatawa ni Daniel si Mira. Dahil napakadalang niyang marinig ang ganoong klaseng tawa mula sa asawa niya. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya.
At walang sabi-sabing inilagay ang isang kamay sa bewang ni Mira. Nagulat ang babae. Pati si Daniel. Adrian? Ngunit hindi inalis ng lalaki ang kamay. Sa halip ay tumingin ito kay Daniel. May kailangan ka pa ba? Tahimik. Napakamalamig ng tono nito. Agad namang naintindihan ni Daniel ang sitwasyon. At bahagyang napangiti. Wala naman. Pagkatapos ay nagpaalam na ito. Nang makaalis ang lalaki, napatingin si Mira kay Adrian. Ano iyon? Ano ang alin? Bakit parang galit ka? Napataas ang kilay ng lalaki. Hindi ako galit. Talaga? Hindi napigilan ni Mira ang mapangiti. Dahil halatang nagsisinungaling ito. At sa unang pagkakataon, naisip niyang baka nagsiselos ito. Pagkatapos ng gathering, tahimik silang bumiyahe pa uwi. Ngunit hindi mapakali si Adrian. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang eksena ni Mira at Daniel. At hindi niya nagustuhan iyon. Hindi niya nagustuhan ang pakiramdam na may ibang lalaking nagpapasaya kay Mira. Hindi niya nagustuhan ang ideya na baka may ibang taong mas maging karapat-dapat para rito kaysa sa kanya. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Delikado na ito. Dahil nagsisimula na siyang mahalin ang asawa niya. Samantala, si Mira naman ay nasa kanyang silid. At hindi rin mapakali. Hindi dahil kay Daniel, kundi dahil kay Adrian. Sa paraan ng paghawak nito sa bewang niya. Sa paraan ng pagprotekta nito sa kanya. Sa paraan ng pagtingin nito kanina. Hindi iyon tingin ng isang lalaking walang pakialam. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil unti-unti na rin siyang nahuhulog. At alam niyang hindi dapat. Kinabukasan, nagpunta si Mira sa ospital upang bisitahin ang kanyang ama. Mas maganda na ang kalagayan nito. Mas malakas. Mas masigla. At iyon ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagpapasalamat siya kay Adrian. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng ospital, may isang babaeng humarang sa kanya. Napatigil siya. At agad siyang nanlamig. Dahil kilala niya ang babaeng iyon. Nakita na niya ito sa mga larawan. At minsan na rin sa telebisyon. Si Sofia Reyes, ang dating nobya ni Adrian. Dahan-dahang umiti ang babae. Ngunit walang kabaitan sa ngiting iyon. Ikaw pala si Mira. Tahimik na tumango si Mira. Ako nga. Lumapit pa si Sofia. At saka bumulong. Alam mo ba? Nangunot ang noo ni Mira. Ano? Mas lalo pang lumawak ang ngiti ni Sofia. Sa akin pa rin babalik si Adrian. Nanigas si Mira. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang babae. Dahil inilabas nito ang cellphone. At ipinakita ang isang larawan. Larawan nila ni Adrian. Masaya. Magkayakap. At mukhang in love. 5 taon kaming nagmahalan. Mahinang sabi ni Sofia. Sa tingin mo kaya mong burahin iyon? At sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nakaramdam si Mira ng tunay na takot. Dahil baka tama si Sofia. Baka isang pansamantalang kapalit lamang siya. At kapag dumating ang tamang panahon, piliin ni Adrian ang babaeng una nitong minahal. Habang nakatitig si Mira sa litrato, hindi niya alam na may mas malaki pang lihim na itinatago si Sofia. Isang lihim na kayang sirain ang kanilang pagsasama. At sisimulan nitong gamitin iyon sa lalong madaling panahon. May mga taong akala mo ay tuluyan ng umalis sa buhay mo. Mga taong iniwan mo na sa nakaraan. Mga alaalang pilit mong kinalimutan. Ngunit minsan, bumabalik sila. At kapag bumalik sila, kasama nilang binubuksan ang mga sugat na akala mo ay matagal nang naghilom. Buong magdamag na hindi nakatulog si Mira. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga sinabi ni Sofia. Sa akin pa rin babalik si Adrian. Simple lamang ang mga salitang iyon. Ngunit sapat para guluhin ang kanyang isip. At ang mas masakit, may posibilidad na totoo iyon. Hindi siya ang unang minahal ni Adrian. Hindi siya ang babaeng pinangarap nitong pakasalan. Hindi siya ang babaeng kasama nitong bumuo ng mga alaala sa loob ng 5 taon. Siya lamang ang kapalit.
Isang substitute bride. Isang pansamantalang asawa. At kahit anong pilit niyang itanggi, masakit pa rin isipin iyon. Kinabukasan, maaga siyang bumaba para mag-almusal. Ngunit nagulat siya nang makitang naroon na si Adrian. Tahimik itong umiinom ng kape habang nagbabasa ng ilang dokumento. "Good morning." Mahinang bati niya. Napatingin ang lalaki. At agad na napansin ang bakas ng puyat sa kanyang mukha. "Hindi ka natulog ng maayos?" Bahagyang umiti si Mira. "Ayos lang." Ngunit hindi kumbinsido si Adrian. Kilala na niya ang babae. At alam niyang may bumabagabag dito. "Baka gusto mong magpahinga muna." Umiling si Mira. "Hindi kailangan." Sandaling katahimikan. At bago pa siya makapag-isip, bigla niyang naitanong ang bagay na buong gabi niyang iniisip. "Mahal mo pa ba siya?" Natigilan si Adrian. "Ano?" Si Mira naman ay agad nagsisi. Hindi niya dapat tinanong iyon. Hindi niya dapat pinahalata. Wala. Ngunit huli na. Dahil alam na ni Adrian kung sino ang tinutukoy niya. Si Sofia. Mabigat na bumuntong hininga ang lalaki. At ilang segundo itong hindi nagsalita. Hindi niya alam kung bakit. Pero lalong kinabahan si Mira. Hanggang sa tuluyan itong sumagot. "Hindi ko alam." Parang may kumurot sa puso niya. "Hindi ko alam." Hindi iyon. Pero hindi rin iyon hindi. At sapat na iyon para masaktan siya. Pagkatapos ng almusal, umalis si Adrian para sa isang business meeting. Ngunit hindi business meeting ang una niyang pinuntahan. Sa halip, nakipagkita siya kay Sofia. Sa isang pribadong cafe. Tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ang babaeng minsan niyang minahal. At habang nakatitig siya rito, mas lalo niyang napagtanto kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lahat. Dati, sapat na ang makita niya si Sofia para sumaya siya. Ngayon, wala na siyang maramdaman. Maliban sa pagkadismaya. "Salamat at pumunta ka." Ngumiti si Sofia. Diretso namang sumagot si Adrian. "Sabihin mo na ang kailangan mong sabihin." Bahagyang nawala ang ngiti ng babae. Hindi niya inaasahan ang malamig na pagtanggap. "Adrian wala na tayong dapat pag-usapan." Napayuko si Sofia. At pagkatapos ay nagpanggap na umiiyak. "Nagkamali ako." Tahimik. "Wala akong pakialam." Nanigas ang babae. Hindi ito ang Adrian na kilala niya. Dati ay kaya niyang paikutin ang lalaki gamit lamang ang luha. Ngunit ngayon, parang wala na itong pakialam. "Kahit minsan hindi mo ba ako na-miss?" Mahabang katahimikan. At pagkatapos ay diretsahang sumagot si Adrian. "Hindi." Parang sinampal si Sofia. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Dahil mukhang tuluyan na nga niyang nawala si Adrian. Samantala, nasa mansion si Mira. At pilit niyang inaalis sa isip ang lahat. Ngunit hindi niya magawa. Lalo na nang makita niya ang isang lumang kahon sa library. Hindi naman niya sinasadyang pakialaman iyon. Ngunit nahulog ang ilang litrato nang mabuksan niya ang drawer. At isa-isang kumalat sa sahig ang mga larawan. Napaluhod siya upang pulutin ang mga iyon. Ngunit natigilan siya. Dahil karamihan sa mga larawan ay larawan ni na Adrian at Sofia. Masaya. Magkahawak kamay. Magkayakap. Nakangiti. At halatang mahal na mahal ang isa't isa. Biglang bumigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay wala siyang laban. Paano mo lalabanan ang 5 taong alaala? Paano mo papalitan ang babaeng minsang naging buong mundo ng isang tao? Nang gabing iyon, mas lalo lamang lumala ang kanyang nararamdaman. Dahil pag-uwi ni Adrian, napansin agad nito ang malamig niyang pakikitungo. "Mira, Aysan, may problema ba?" "Wala." Mabilis ang sagot. At halatang nagsisinungaling. Napabuntong hininga ang lalaki. Pagkatapos ay inilapag ang mga dokumentong hawak niya. Tungkol ba ito kay Sofia? Agad siyang natigilan.
At iyon na mismo ang naging sagot niya. Tahimik silang nagkatitigan. Hanggang sa tuluyan siyang nagsalita. Nakita ko ang mga litrato. Napakurap si Adrian. At sa kanya naalala ang lumang kahon. Nasa nakaraan na iyon. Pero nangyari pa rin. Mahinang sagot ni Mira. At doon niya unang nakita ang sakit sa mga mata nito. Hindi dahil galit ito, kundi dahil nasasaktan ito. At iyon ang mas mahirap harapin. Dahan-dahang lumapit si Adrian. Mira, napaatras naman ang babae. Ngunit hindi ito tumigil. Hanggang sa ilang pulgada na lamang ang pagitan nila. Naririnig na nila ang paghinga ng isa't isa. At sa unang pagkakataon, wala ng pader, wala ng kontrata, wala ng kasunduan. 2 taong nasasaktan. At parehong natatakot. Mira, mahinang tawag ni Adrian. Napatingala ang babae. At doon sila natigilan. Dahil ngayon lang nila napansing. Napakalapit na nila sa isa't isa. Masyadong malapit. Unti-unting bumaba ang tingin ni Adrian sa mga labi ni Mira. At kasabay noon, bumilis ang tibok ng puso nilang pareho. Parang tumigil ang mundo. Parang wala ng ibang tao. Parang sila na lamang dalawa ang natitira. At dahan-dahang yumuko si Adrian. Mas lumapit. Mas lalo. Halos magdikit na ang kanilang mga labi. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Adrian. Pareho silang nagulat. At mabilis na napaatras. Humihingal. Namumula. At parehong hindi makatingin sa isa't isa. Ngunit hindi nila alam na mula sa labas ng mansion, may isang pares ng matang nakamasid sa kanila. Punong-puno ng galit, punong-puno ng inggit, at handang gawin ang lahat upang paghiwalayin sila. Si Sofia. At sa pagkakataong ito, hindi na siya basta manonood lamang. May susunod na siyang hakbang. Isang kasinungalingang kayang sirain ang lahat. Minsan, hindi bala ang kayang sumira sa isang tao. Hindi suntok. Hindi sigaw. Kundi isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang paulit-ulit na pinaniniwalaan hanggang maging katotohanan sa paningin ng iba. At iyon mismo ang balak gawin ni Sofia Reyes. 3 araw matapos ang gabing muntik ng maghalikan sina Adrian at Mira. Mas naging magulo ang lahat. Pareho silang naiilang. Parehong hindi alam kung paano haharapin ang isa't isa. At pareho ring natatakot sa damdaming unti-unti nang lumalalim. Nasa dining room si Mira ng umagang iyon. Tahimik siyang umiinom ng kape. Habang si Adrian naman ay nasa kabilang dulo ng mesa. Nagbabasa ng ilang dokumento. Ngunit kahit nakatingin ito sa papel, ramdam niyang hindi iyon nakatuon doon. Paulit-ulit nitong sinusulyapan siya. At sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, pareho silang mabilis na umiiwas. Hanggang sa hindi na napigilan ni Mira ang mapangiti. Napansin iyon ni Adrian. Ano? Wala. May dahilan kung bakit ka nakangiti. Umiling siya. Ngunit mas lalo lamang lumawak ang kanyang ngiti. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, natawa si Adrian. Isang tunay na tawa. At iyon ang eksaktong eksenang nakita ni Sofia mula sa litrato ng isang pribadong investigator. Nanlaki ang mga mata nito. Halatang hindi niya nagustuhan ang nakita. Dahil malinaw, nahuhulog na si Adrian kay Mira. At kung hindi siya kikilos, tuluyan na niyang mawawala ang lalaking minsan niyang binaliwala. Kinagabihan, may charity gala na dinaluhan sina Adrian at Mira. Isa iyon sa pinakamalalaking social events ng taon. Naroon ang mga kilalang negosyante, mga artista, mga politiko, at mga mamamahayag. Lahat ay maayos. Hanggang sa biglang bumukas ang pangunahing pinto. At pumasok si Sofia. Tahimik na napalingon ang lahat. Kasunod noon ay mga bulungan. Siya iyon. Ang bride na tumakas. Bumalik siya. Nanigas si Mira. Pati si Adrian. Dahan-dahang lumapit si Sofia. At sa harap ng lahat, tumulo ang kanyang luha. Adrian
Malamig ang naging tingin ng lalaki. Ano nang ginagawa mo rito? Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip ay inilabas nito ang isang puting sobre. At iniabot iyon kay Adrian. Nangunot ang noo ng lalaki. Ngunit nang makita niya ang laman, bigla siyang natigilan. Pregnancy test result. Positive. Parang tumigil ang mundo. Pati si Mira ay namutla. At mas lalo lamang lumalim ang katahimikan ng magsalita si Sofia. Buntis ako. Nagsimulang magbulungan ang lahat. May mga nagulat. May mga natuwa. May mga nanood lamang. At may mga naghihintay ng iskandalo. Dahan-dahang tumingin si Sofia kay Adrian. Anak mo ito. At sa isang iglap, parang gumuho ang lahat ng itinayo ni na Adrian at Mira. Nanatiling tahimik si Adrian. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil naguguluhan siya. Masyadong biglaan. Masyadong magulo. At higit sa lahat, hindi niya maintindihan kung bakit ngayon pa ito lumitaw. Samantala, pakiramdam ni Mira ay nawalan siya ng hangin. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Galit? Selos? Takot? O sakit? Dahil kahit anong pilit niyang itanggi. Mahal na niya si Adrian. At ngayon, may posibilidad na may anak ito sa ibang babae. Maya-maya, umalis silang mag-asawa sa gala. Tahimik ang buong biyahe. Walang nagsasalita. Walang nagtatanong. Walang nagpapaliwanag. Hanggang sa sila ay makarating sa mansion. At doon tuluyang nabasag ang katahimikan. Hindi ko alam ang tungkol dito. Diretsahang sabi ni Adrian. Napatingin si Mira. At sa unang pagkakataon, mukhang kinakabahan ang lalaki. Parang natatakot sa iisipin niya. Nanahimik siya. Dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Mira, tahimik. Sabihin mo naman ang iniisip mo. Napapikit siya. At sa kanya inilabas ang matagal ng kinikimkim. Paano kung totoo? Parang sinaksak ang puso ni Adrian. Dahil iyon din ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Hindi siya sigurado. At iyon ang pinakamasakit. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Sofia sa loob ng condominium ni Victor Montenegro. At nakangiti. Tagumpay na tagumpay. Dapat hindi mo ginawa iyon. Malamig na sabi ni Victor. Ano naman? Alam mong hindi kay Adrian ang batang dinadala mo. Biglang nawala ang ngiti ni Sofia. At doon unang lumabas ang katotohanan. Buntis siya. Pero hindi kay Adrian. Kay Victor. At handa niyang gamitin ang sanggol upang makuha muli ang lalaking iniwan niya. Nababaliw ka na. Seryosong sabi ni Victor. Ngunit umiling si Sofia. Hindi. Lumapit siya sa bintana. At mahigpit na pinagmasdan ang lungsod. Binabawi ko lang ang dapat ay akin. Ngunit hindi alam ni Sofia na may isa pang taong nakakaalam ng lihim niya. At ang taong iyon ay malapit nang magsalita. Kinabukasan, dumating si Mira sa ospital upang bisitahin ang kanyang ama. Ngunit may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Hindi niya ito kilala. Ngunit halatang kilala siya nito. Ikaw si Mira Santos? Opo. Umiti ang matanda. At pagkatapos ay sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Kilala ko ang nanay mo. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Dahil matagal nang patay ang kanyang ina. At halos wala siyang alam tungkol dito. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang matanda. Dahil inilabas nito ang isang lumang litrato. Larawan ng kanyang ina. Kasama ang isang lalaking pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang yumaong lolo ni Adrian Villanueva. At sa sandaling iyon, nagsimulang mabuksan ang isang lihim na mahigit 20 taon nang nakabaon sa nakaraan. Isang lihim na mag-ugnay sa pamilya Villanueva at pamilya Santos. At isang lihim na kayang sirain o pagtibayin ang pagsasama ni na Adrian at Mira. May mga lihim na kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Mga lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan.
Mga lihim na pilit itinago dahil may mga taong masasaktan kapag lumabas ang katotohanan. At ngayon, isa sa mga lihim na iyon ang malapit ng mabunyag. Mahigpit na hawak ni Mira ang lumang litrato habang nakaupo sa isang maliit na cafe malapit sa ospital. Sa kanyang harapan ay ang matandang babaeng nagpakilala bilang si Elena. Kaibigan daw ito ng kanyang ina. Hindi ko naiintindihan. Mahinang sabi ni Mira. Napatingin siya muli sa larawan. Nandoon ang kanyang ina. Bata pa. Masaya. At katabi nito ang lolo ni Adrian. Si Don Ernesto Villanueva. Bakit magkasama sila? Huminga ng malalim si Elena. Dahil matalik na magkaibigan ang mga pamilya nila noon. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Magkaibigan? Tumango ang matanda. At may panahon pang gustong ipakasal ng lolo ni Adrian ang apo niya sa anak ng matalik niyang kaibigan. Natigilan si Mira. Ako. Ngumiti ng bahagya si Elena. Ikaw. Parang huminto ang mundo niya. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang impormasyong iyon. Paano mangyayari iyon? Hindi niya kailanman nakilala ang pamilya Villanueva. Hindi niya kailanman nakita si Adrian bago ang araw ng kasal. Kaya paano? Samantala, sa opisina ng Villanueva Corporation, tahimik na nakaupo si Adrian habang nakatitig sa pregnancy test result na iniwan ni Sofia. Hindi siya mapakali. May kung anong mali. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit hindi niya lubos na mapaniwalaan ang babae. Pagkatapos ng ginawa nito noong araw ng kasal, paano pa siya muling magtitiwala? At habang iniisip niya iyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. May nalaman ako. Napatingin si Adrian. Ano? Inilapag ni Marco ang isang folder sa mesa. At nang makita ni Adrian ang laman, unti-unting tumigas ang kanyang mukha. Mga litrato. Litrato ni na Sofia at Victor. Magkasama. Magkayakap. At ang pinakamasakit, may mga larawang kuha lamang ilang linggo bago ang dapat nilang kasal. Ibig sabihin, matagal na siyang niloloko ng babae. Mahigpit na napakuyom ang kanyang kamao. Hindi dahil mahal pa niya si Sofia, kundi dahil muli siyang niloko nito. At sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang mangyari iyon. Nang gabing iyon, maagang umuwi si Adrian. Plano niyang kausapin si Mira. Plano niyang sabihin ang lahat ng nalaman niya. Ngunit pagdating niya sa mansion, wala si Mira. At ang mas ikinagulat niya, may iniwang sulat ang babae. Nanlamig siya. Mabilis niyang binuksan iyon. At bawat salitang nabasa niya, ay parang unti-unting dumurog sa kanyang puso. Kailangan ko munang lumayo. Hindi ko alam kung ano ang totoo at hindi. Pero sa ngayon, kailangan kong hanapin ang sarili ko. Pasensya ka na. Nanigas si Adrian. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi matapos ang lahat. Hindi matapos niyang matuklasang mahal na niya ito. Sa kabilang banda, nasa lumang bahay ng kanyang tiyahin si Mira. Tahimik. Nag-iisa. At umiiyak. Hindi niya inaasahang darating siya sa puntong ito. Dahil sa kabila ng lahat, mahal na niya si Adrian. At iyon ang dahilan kung bakit siya nasasaktan. Kung hindi niya mahal ang lalaki, hindi siya masasaktan. Kung hindi siya umasa, hindi siya matatakot. Ngunit huli na. Nahulog na siya. Nang tuluyan. Kinabukasan, isang balita ang yumanig sa buong lungsod. Sofia Reyes claims she is carrying Adrian Villanueva's child. Mabilis na kumalat iyon sa social media, sa telebisyon, sa internet, at sa loob lamang ng ilang oras. Naging usap-usapan ang lahat. Ngunit hindi iyon ang pinakamasamang nangyari. Dahil may isa pang taong nagsawa na sa mga kasinungalingan. Si Victor Montenegro. At sa wakas, nagdesisyon siyang magsalita. Tumawag siya ng press conference. At sa harap ng mga mamamahayag, diretso niyang sinabi ang katotohanan. Ako ang ama ng dinadala ni Sofia. Parang bomba na sumabog ang balita.
Nabigla ang lahat. Nagulat. Natahimik. At tuluyang nasira ang plano ni Sofia. Samantala, nang mapanood iyon ni Mira sa telebisyon, napahawak siya sa bibig. Hindi siya makapaniwala. Ibig sabihin, nagsinungaling si Sofia. Lahat ng sinabi nito, lahat ng paninira nito, lahat ng luha nito, kasinungalingan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, naramdaman ni Mira ang pagsisisi. Dahil hindi niya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag si Adrian. At kasabay nito, may isa pang katotohanang natuklasan si Adrian. Mula mismo sa abogado ng kanyang lolo. Mahalaga ito, sir. Napatingin siya sa matandang abogado. At sa kanito inilabas ang isang lumang sulat. Sulat mula sa kanyang yumaong lolo. Dahan-dahan niya iyong binasa. At habang binabasa niya ang bawat salita, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil nakasulat doon ang isang pangalan. Mira Santos. At sa ibaba nito, isang kahilingan. Kung sakaling magkita ang apo ko at si Mira, sana ay huwag niyang pakawalan ang babaeng iyon. Nanigas si Adrian. Dahil ngayon lang niya napagtanto ang isang bagay. Hindi aksidente ang lahat. Parang matagal nang pinagtagpo ng tadhana ang kanilang landas. At ngayon, handa na siyang ipaglaban ang babaeng mahal niya. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan mo munang mawala ang isang tao bago mo tuluyang maintindihan kung gaano siya kahalaga. At iyon ang natutunan ni Adrian Villanueva. 3 araw. 3 araw nang hindi niya nakikita si Mira. 3 araw nang hindi niya naririnig ang boses nito. 3 araw nang tila walang kulay ang buong mundo niya. Hindi siya makatulog. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, natatakot siya. Takot na baka huli na ang lahat. Takot na baka hindi na siya patawarin ang babaeng minahal niya. Nakaupo siya sa kanyang opisina nang muling basahin ang sulat ng kanyang lolo. Huwag mong pakakawalan si Mira. Paulit-ulit niyang binasa iyon. At sa bawat pagbasa, mas lalo niyang naiintindihan ang ibig sabihin. Hindi dahil gusto lamang iyon ng kanyang lolo, kundi dahil si Mira ang naging tahanan ng puso niya. Samantala, tahimik na nakaupo si Mira sa harap ng bahay ng kanyang tiyahin. Pinagmamasdan niya ang papalubog na araw. Tahimik, ngunit magulo ang isip. Sa loob ng 3 araw, paulit-ulit niyang binalikan ang lahat. Ang unang pagkikita nila, ang kontrata, ang kasal, ang mga ngiti, ang mga simpleng pag-aalaga, at ang paraan ng pagtingin ni Adrian sa kanya. Unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Hindi siya kailanman tinrato bilang kapalit. Hindi siya kailanman itinuring na pansamantala. Sa kabila ng lahat, pinahalagahan siya ng lalaki. At ngayon, namimiss niya ito. Sobra. Biglang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Napalingon siya. At agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil alam niya kung sino iyon. Bago pa man bumukas ang pinto. Bago pa man siya makalapit. Alam na niya. Si Adrian. Dahan-dahang bumaba ang lalaki. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Walang nagsalita. Pareho silang natigilan. Pareho silang nasaktan. Pareho silang nangulila. Hanggang sa tuluyang nagsalita si Adrian. Mahal kita. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Hindi niya inaasahan iyon. Walang paghahanda. Walang intro. Walang paligoy-ligoy. Diretso. Totoo. At galing sa puso. Mahal kita, Mira. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Adrian ni. Hayaan mong matapos ako. Huminga ng malalim ang lalaki. At sa unang pagkakataon, nakita niyang namumula ito sa kaba. Ayaw kong mawala ka. Ayaw kong bumalik sa dati. Ayaw kong umuwi sa bahay na wala ka. Ayaw kong magising sa umaga na hindi kita makikita. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Mira. Dahil ramdam niya, totoo ang lahat ng iyon.
At hindi pa tapos si Adrian. Inakala kong si Sofia ang babaeng para sa akin. Pero mali ako. Dahil hindi ko kailanman naranasan sa kanya ang naramdaman ko sa'yo. Tahimik na tumulo ang luha ni Mira. Ikaw ang tahanan ko. Ikaw ang kapayapaan ko. Ikaw ang babaeng mahal ko. At kasabay ng mga salitang iyon, dahan-dahang lumuhod si Adrian. May inilabas siyang maliit na kahon. At nang mabuksan iyon, lumitaw ang isang singsing. Hindi iyon bahagi ng kontrata. Hindi iyon bahagi ng plano. Hindi iyon para sa negosyo. Hindi iyon para sa mana. Para iyon sa pag-ibig. Mira Santos. Bahagyang nanginginig ang boses niya. Pwede mo ba akong pakasalan ulit? Sa pagkakataong ito, wala nang kontrata. Wala nang kasunduan. Puro pag-ibig na lang. Tuluyan nang umiyak si Mira. At hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya patungo kay Adrian. At mahigpit itong niyakap. Opo. Mahinang sagot niya habang umiiyak. Opo. Opo. At sa wakas, nakangiti ring umiyak si Adrian. Dahil natagpuan na niya ang babaeng hindi niya kailanman pakakawalan. Minsan, hindi ang unang plano ang nagiging pinakamagandang kwento. Minsan, ang mga bagay na nagsimula sa sakit ay nauwi sa pinakamasayang pagtatapos. At para kina Adrian at Mira, doon nagsimula ang kanilang tunay na kwento. 6 na buwan matapos ang lahat ng nangyari. Muling nabalot ng kasiyahan ang pamilya Villanueva. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang kasinungalingan, wala nang kontrata, wala nang kapalit, dahil ang kasal na magaganap ngayon ay kasal na pinili ng kanilang mga puso. Maagang gumising si Mira. Habang nakaharap siya sa salamin, hindi niya maiwasang mapangiti. Naalala niya ang unang beses na nagsuot siya ng wedding gown. Kinakabahan siya noon. Nalilito. At hindi sigurado sa hinaharap. Ngunit ngayon, iba na. Ngayon, sigurado na siya. Sigurado siyang mahal niya si Adrian. At sigurado siyang ito na ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Sa kabilang silid, tahimik namang nakaupo si Adrian. Ngunit halatang mas kinakabahan ito kaysa noong una silang ikinasal. Natawa si Marco habang pinagmamasdan ang kaibigan. Parang ikaw pa ang bride. Napailing si Adrian. Hindi mo maiintindihan. Mas lalo naman siyang tinukso ni Marco. Sihi ka ng napakalaking kumpanya. Kayang-kaya mong humarap sa libo-libong tao. Pero nanginginig ka dahil sa kasal. Napangiti si Adrian. At saka tumingin sa singsing na hawak niya. Tama ka. Dahil mas mahalaga ito kaysa sa lahat ng negosyo ko. Makalipas ang ilang oras, nagsimula na ang seremonya. Sa pagkakataong ito, naroon ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang ama ni Mira, mga kaibigan nila, at mga taong sumaksi sa lahat ng pinagdaanan nila. Tumugtog ang musika. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng simbahan. At lumitaw si Mira. Agad siyang natigilan ni Adrian. Kahit ilang beses na niya itong nakita, pakiramdam niya ay ngayon lang niya tunay na nakita ang kagandahan nito. Hindi dahil sa suot nitong damit, kundi dahil sa ngiti nito. Ang ngiting para lamang sa kanya. Habang naglalakad si Mira papunta sa altar, napuno ng emosyon ang kanyang puso. Naalala niya ang lahat. Ang araw na iniwan si Adrian. Ang kontrata. Ang mga tampuhan, ang mga luha, at ang pagmamahalang unti-unting nabuo. At ngayon, narito sila, mas matatag, mas masaya, at mas nagmamahalan. Nang makarating siya sa harapan ni Adrian, hindi niya napigilang mapaluha. Agad namang pinunasan iyon ng lalaki. At bumulong. Huwag kang umiyak. Napatawa siya. Kasalanan mo. Ano nang ginawa ko? Pinasaya mo ako. At sa pagkakataong iyon, pareho silang natawa. Maya-maya, sinimulan na ng pari ang seremonya. Ngunit bago pa man matapos,
May isang taong tahimik na dumating sa likod ng simbahan. Si Sofia. Tahimik lamang itong nakaupo. Hindi upang manggulo. Hindi upang sirain ang araw nila. Kundi upang magpaalam. At sa unang pagkakataon, mukhang natuto na rin ito sa mga pagkakamali niya. Pagkatapos ng seremonya, lumapit siya kina Adrian at Mira. Pasensya na. Maikling sabi niya. At sa wakas, tinanggap niya ang katotohanan na hindi na siya ang mahal ni Adrian at hindi na niya kailanman mababawi iyon. Makalipas ang 1 taon, masaya ang buhay ni na Adrian at Mira. Masaya, tahimik, at puno ng pagmamahalan. At isang umaga, may dala si Mira na balitang magpapabago muli sa kanilang buhay. Nasa kusina sila noon. Abala si Adrian sa pag-inom ng kape. Nang ilapag ni Mira ang isang maliit na kahon sa mesa. Nangunot ang noo ng lalaki. Ano ito? Ngumiti si Mira. Buksan mo. At nang mabuksan niya iyon, natigilan siya. Dahil nasa loob ang isang maliit na pares ng sapatos ng sanggol. Nanlaki ang kanyang mga mata. At dahan-dahang napatingin kay Mira. Hindi na nito kailangang magsalita. Dahil alam na niya. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya makapagsalita sa sobrang saya. Buntis ka. Tumango si Mira habang umiiyak. At bago pa man siya makapagsalita muli, mahigpit na siyang niyakap ni Adrian. Makalipas ang ilang buwan, isang malusog na sanggol na babae ang isinilang. At habang karga ni Adrian ang kanyang anak, napatingin siya kay Mira. At saka ngumiti. Salamat. Natawa si Mira. Para saan? Sa pagdating sa buhay ko. Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, pareho nilang naalala kung paano nagsimula ang lahat. Isang kasal na nasira. Isang bride na tumakas. At isang babaeng naging kapalit lamang sa simula. Ngunit sa huli, hindi siya naging kapalit. Siya ang naging tamang tao. Ang babaeng itinadhana para kay Adrian. At sa wakas, natagpuan nila ang pag-ibig na hindi nila hinahanap. Minsan, ang taong dumadating bilang kapalit ay siya palang taong nakatakdang manatili habang buhay.